Mama, wala akong alam sa nangyari sa amin. Pangangatwiran ni Kiel nang magkaharap sila ng ina. Kiel, malinaw ang ibig sabihin ng nakita ko. Ani Senny si anak, hindi natin maaaring ipagbalang bahala ang namagitan sa inyo ni Astrid. Ano na lang ang sasabihin ni Karina at Benedict? Nagtitiwala silang dito matulog ang anak nila. Pero ano tong ginawa mo? Mawala akong ginawa at wala akong pakalang kung ano man ang sasabihin nila. Huwag ninyong ipilit sa akin iyan. Halos sumigaw na ito sa galit. Kiel, si Arnel na kumibo na sa kauna-unahang pagkakataon. At ano ang balak mo? Pabayaan si Astrid? Bigyan ng kahihiyan? Ganun ba? Inihilamos ni Kiel ang palad sa mukha. Humarap si Senny sa anak. Anak, kailangang panagutan mo kung ano man ang nangyari sa inyo ni Astrid. Mawala akong dapat panagutan dahil walang nangyari sa amin. Natitiyak ko, nararamdaman ko. Hindi maaari. Kailangang pakasalan mo si Astrid. Pinal na sabi ni Senny na lasing ka at ang isang taong wala sa sariling katinoan ay maaaring makagawa ng bagay na tulad ng nangyari sa inyo. At ipagpalagay ng walang nangyari, si Arnel. Ano na lang ang sasabihin ng Tito Benedict at Tita Karina mo? Gusto mo bang magkagalit ang pamilya natin dahil lang sa nangyayaring ito? Mag-isip-isip ka, Kiel. Pareho kayong walang saplot nang mapasukan kayo ng ina mo sa sarili mo. At hindi ako kasing palikero mo nung kabataan ko, subalit natitiyak kong hindi kami magtititigan lang ng babae sa buong magdamag, lasing man o hindi. Senny started at her husband. Kiel was about to say something nang malingunan si Astrid sa may puno ng hagdan. Kung nakamamatay ang titig na ibinigay nito, sa kababatay na tumba na si Astrid. Pagkaway tumalikod at lumabas. Nanlulumong na paupo sa ibabang baitang ang dalaga. Hindi nila inaasahan ng mama nito ang ganong reaksyon ni Kiel. Pabayaan muna natin si Kiel Astrid. Wika nito sa kanya nang lapitan siya. Sa ayat sa gusto niya ay kailangang pakalasalan ka niya kung hindi mawawalan siya ng ina. Determinadong sabi nito. Tita, hindi bali na lang ho kung hindi ako gustong pakasalan ni Kiel. Wala namang pakakasalan ka niya. Awat ni Senny. Sa sinasabi ng dadaga, hindi nito gustong malaman ng asawa ang plinano nilang dalawa. Nangyari na at nagawa na nilang pinakamahirap. Ang pagsang-ayon na lang ni Kiel ang kulang. Manaya nitong tinapik sa balikat ang dalaga. Magpahinga ka na muna iya, nilingon ang asawa. Ihatid mo na muna sa kanila si Astrid Arnel. Mabilis na umiling ang dalaga at tumayo. Gusto kong maglakad-lakad sa dalampasigan pa uwi, tita. Nang mag-akmang tututo lang mag-asawa, mabilis niyang idinagdag. Hindi ko na muna gustong mag-alala sina mami at daddy. Iha, giit ni Arnel. Please, Abby, fine. Nais kong mapag-isa sandali at mag-isip. With as much dignity as she could muster. Tumayo ang dalaga at lumabas. Alam ng mga magulang ni Astrid na aabutan sila ng madaling araw ni Kiel sa party ng mga kaibigan. At dahil nagtitiwala hindi nag-aanaw nag-usisa ang mga ito nang dumating siya. Lalo at natawagan na ang mga ito ni Senny na doon siya natulog. Sinikap niya ang maging normal ang kilos upang hindi magkahinala ang mga magulang. Nang maghapon siya magkulong sa silid, ay naintindihan ng mga magulang na iyon dahil ay puyat siya sa party sa nagdaang gabi. Subalit laking gulat niya nang kinagabihan ay dumating ang pamilya Santa Romana. Halos pigil niya ang hininga habang magkakaharap sa sala ang mga magulang niya. Ang mama at papa ni Kiel, siya at ang binata. What this is all about? Nakangiting tanong ni mami niya. Itinuon ang mata sa binata. Bakit mukhang seryoso kayong lahat? Nilingan ito si Kiel na nakayuko at sapo ng mga palad ang mukha. Karina Benedict, simula ni Arnel. Kaya kami nandito ay dahil gusto namin pag-usapan natin ng tungkol sa mga bata. Astrid bit her lip. Nararoon si Kiel dahil napilitan lang ito. Kung ito ang masusunod ay baka namundok na ito upang iwasan siya. Tungkol sa mga bata, ulit ni Karina na napatingin sa asawa at pagkatapos ay, Kay Astrid, nandito pa kami para hingin ang kamay ng anak mo, patuloy ni Arnel. Nakita ni Astrid ang pagtingin ng mga bagang ni Kiel. Sandali, nagsimulang magsalumang mga kilay ng daddy niya. Si Astrid at si Kiel, oo balay, ngumitig si Mrs. Santa Romana, siyang-siya sa kinlabasan ng plano. Teka, napakakabigla naman ito, si Karina. Hindi namin ito inaasahan, Astrid. Karina Benedict, kailangan makasal na ang mga bata. Giit ni Mrs. Santa Romana. Makasal? Lumalim ang kunot noon ni Benedict. May boyfriend ang anak ko, bakit siya pakakasal kay Kiel? Ikaw naman, Benedict, nakangiting sabi ni Senny, para kang hindi nagdaan sa pagkabinata. May boyfriend si Astrid, alright. Si Kiel may nagkanobya rin ng iba. Ganun lang iyon. At ngayon hito kami mag-asawa upang pag-usapan ito ng formal. Bakit madalian ba ito? Hindi pa rin mapahinuhod si Benedict. Ni hindi naging magkasintahan ng dalawa at kasal na agad. At akala ko ba'y matalik na magkaibigan ng dalawang ito.
Saan pa ba nagsisimula yan kundi sa pagkakaibigan balay? Patuloy ni Senny. At hindi naman sana magmadali, kaya lang ay may nangyari na sa mga bata at may nangyari. Parehong usal ng mag-asawa. Hindi makapaniwala sina Benedict at Karina sa narinig. Nagtatanong ang mga tingin ni Linga ang anak. Kalituhan at pagkabiglang nakalatay sa mga mukha ng mga ito. Dad, Ma'am, wala siyang masabi at halos manakit na ang palad niya sa maling pagkakapisin niya. Handang panagutan ng binata ako si Astrid sa loon ni Agnes. Nabigla silang lahat ng tumayo si Benedict at suguri ng suntok si Ken. Kagad siyang yumakap sa ama. Nagtama na, umiiyak niyang pigil. Kaagad namang dinaluhan ng ina si Ken. Pinagtiwalaan ka namin. Galit na sigaw ni Benedict. Nakayakap na rin si Karina sa asawa dahil akma na namang susuguri ni Benedict si Ken. Nang sabihin sa akin ng asawa ko na wala akong dapat ipaglala sa'yo, ay nagdududa ako. But I gave you the benefits of the doubt. Pero anong ginawa mo? Dad, calm down. Ani Karina sa asawa. Nariyan na yan, wala na tayong magagawa. Sa unang pagkakataon ay nun lang nakita ni Astrid na nagalit ng gano'n ng ama. Kilala niya ang ama sa pagiging diplomatic, subalit hindi sa sandaling iyon. Iho, ani Senny sa anak na inilaya itong tumayo, subalit tinabing ni Kel ang kamay ng ina. Kel, may pag-aalang lalapitan sana ni Astrid ang binata, but she stopped on her tracks. The coldness and the anger in his eyes made her shiver. Tumas bumaba ang dibdib nito sa galit at pagkuway walang salitang lumabas. Hindi ko akalaing mangyayari ito, Astrid. Si Karina nang kausapin siya ng sarili niya. Mami, I'm sorry. Umiiyak niya ang sabi. Sinira mo ang tiwala namin sa'yo ng daddy mo. At ano ang ibig sabihin ng reaksyon ni Ken? Nagsasalubong ang mga kilay na inuuri nito ang tingin ng anak. Mami, mahal ko si Kel at matagal ko nang alam iyan. Agap nito sa sinasabi ng anak. At dahil sa pagmamahal na iyan, ay kinalimutan mo na ang tama at mali. Ikaw ang gumawa ng paraan upang makasal kayo, ganun ba? Ako sana, Karina. Hindi siya kumibo, hindi siya magsisinungaling, pero hindi niya aaminin ang totoong nangyari. Patuloy sa pag-agos ang mga maluhan niya. At mahal ka rin ba ni Kel, Astrid? Mahal ako ni Kel, Mami. Sagot niya at hindi niya alam kung kanino siya nagsisinungaling, sa kanyang ina o sa sarili mismo. Huminga ng malalim si Karina at niyakap ang anak. Mahal ka namin ng daddy mo, Astrid. Masasaktan kami kapag makikita kang malungkot. Kung kay Kel ka liligaya, hindi kami tututol ng daddy mo. Mami, humigpit ang kayakap ni Astrid. Sa ina, kahit paano'y lumalakas ang kanyang loob sa kalamang nararoon ng kanyang mga magulang. Paano si Harry, Astrid? Paano ipaliliwanag ang lahat sa kanya? Sa nakalipas na maraming sandali, hindi pumasok sa isip niyang nobyo. Napapikit ang dalaga. Tatawagan ko siya, Ma'am. I'm sure Harry will understand. Inihanda ang kasal nila ni Kel isang linggo matapos ang pamamanhika ng mga magulang ng binata. Punong abala ang mami niya at ang mami nito. Ang daddy niya hindi gaanong nagkikibo. Alam niyang nagdaramdam sa kanya ang ama. Isa pa'y paalis na dapat ito. Iniurong lang ang petsa ng muling pag-alis upang hintayin ang kasal nila. Sa bakura ng mga Santa Romana ay tinaas ang simpleng garden wedding na dinaluhan ng mga piling mga kaibigan. Ang mga bisita ay nasa open veranda sa likod na nakatanaw sa karagatan na may 50 metro ang layo mula sa bahay. Ang makeshift altar ay puno ng mga bulaklak. The calmness of the blue sea as backdrop added to the romantic atmosphere. Iyon ay kung normal ang kasalang magaganap. Nakita mo ba si Kel, Pia? Tanaw ni Astrid sa kaibigan na siyang tumayong maid of honor. Baka nandyan lang. Ani Pia at nagpalingalinga. Ang natanaw ay si Crisanto na siyang basman. Lumapit ito. Nasaan ba ang asawa mo at mag-isa kang hinaharap ang mga bisita? Tanong din ito kay Astrid. Maiwan ko muna kayo at hahanapin ko. Mabilis niyang tinalikuran ng mga kaibigan. Sa tagilirang hardin ay natanaw ni Astrid ang biyanang babae. Malalaki ang hakbang na lumapit siya rito. Hawak sa tagiliran ng wedding gown upang huwag niyang maapakan. Nakita po ba ninyo si Kel, tita? Mama, hinahanap siya ng mga bisita. Isang pagalit na buntong hininga at iling ang ginawa ng nakatatandang babae. May nagbulong sa aking nasa harapang giti. Kausap si Marina. Oh, agad ang paglatay ng panibuho at galit sa dibdib ni Astrid. Pupuntahan ko. Ako na, galit na sabi ng nakatatandang babae na panayang paypay sa sarili. Hindi may tatago ang tensyon sa kabila ng galit. Harapin mo ang mga bisita nang hindi magtaka. Pagkasabi niyo lumakan ng mata ng babae, patungo sa harapang gate. Subalit luhim na sumunod si Astrid sa biyanan. Nagtago sa makapal na halamanan nang matanawan ng asawa na kausap si Marina sa may labas ng gate. Kel, si Mrs. Santa Romana sa anak. Lumingon ang tinawag. Mama, ano ang ginagawa mo rito? Hinahanap ka ng mga bisita. Wika nito at umangat ang tingin sa kausap ng ina. Ikaw, bakit ka nariyan sa labas? Kung pagkatapos ng ginawa mo ay kaya ng mukha mong makahalabuli sa mga bisita ay pumasok. Bagamat hindi nagtaas ang tinig,
ay puno ng galit ang tinig nito. Mama, saway ni Kel. Huwag na lang Mrs. Santa Romana, iwika ng babae sa kalmanting tinig ni hindi natigatig sa insulto ng matandang babae. Pagkatapos ay tumingin kay Kel. Lilipat na ako sa kabila, Kel. Saka na lang tayo ulit mag-usap. Tumalikod na ito. Umismid si Mrs. Santa Romana na sinundan ng babaeng tumawid sa kabilang kali. Pagkuway binalingan ng matalim na tingin ng anak. Hindi ko alam kung anong iisipin ko sa iyo, Kel. Galit nitong sabi sa mismong araw ng kasal mo. Mama please, nag-uusap lang kami. Pero kung gusto niyo mag-iskandalo kayo, ang bahala. Tinalikuran nito ang ina at nagmamadaling bumalik sa reception area. Si Astrid ay sinalubong ang asawa. Hinahanap ka ng mga bisita. Saan ka ba nagpunta? Painosenteng tanong niya. Pilit inatago ang galit at sama ng loob. Naningkit ang mga mata ng lalaki. Kailangan bang sabihin ko sa iyo ang bawat kilos ko at galaw? You're not my key for Astrid, but I am your wife. She will silently. Bakit walang tamis ang salitang wife sa pandinig niya? Gayong inaasam-asam niyang maging asawa ni Kel mula pa nang magkaisip siya. So you are my wife now. Patoyang umangat ang mga kilay nito. You've got what you wanted. Ano pa ang gusto mo? Sinikap ni Astrid na huwag ipakita ang sakit na idinulot niya sa kanya. Kahit man lang sa araw na ito, ang ating kasal ay magkumanari kay Kel. Please alang-alang sa mga magulang ko at sa pamag mo at sa mga bibisita. Akmang sasagot si Kel nang matanaw ang palapit na si Pia. Umangat ang kamay nito at inakbayan ng asawa. O, nariyan lang pala kayong dalawa, si Pia. Kanina pa kayo hinahanap noon. Isang ngiti ang pinakawala ni Kel at inakay si Astrid sa likod bahay. Ito kasing misis ko ay naghahapon na nang gumayak patungo sa aming honeymoon. Tinapunan nito ng masuyong ngiti si Astrid. Ngiting sana'y magpapapitlag sa puso niya kung hindi niya alam na plastikado yan. Hindi ba my heart? He taunted, then added softly for her ears only. And Astrid could almost hear the greeting of his teeth. My cheating heart. Ang ngiti niya hindi niya makuhang magmukhang totoo. Of course, tayo na nga roon. Si Crisanto ay lumapit kay Pia at magkasunod ang mga ito sa mga bagong kasal. Akalain mo ba ang dalawang iyan ang magkakatuluyan? Hindi sumagot si Pia. Hindi ko kayang tukuyin, Chris, pero parang hindi totoo ang ngiti at sweetness na nakikita ko kay Kel. Nagkibit ito ng mga balikat at bahagyang natawa. Strange na ngayon ko na pagdududahan ang sweetness niya kay Astrid, mag-asawa na sila. Natawa rin si Crisanto. Kung ano-ano ang gumagana dyan sa isip mo, hindi ka naman kwentista. Hindi na sumagot si Pia. Tahimik na pinagmasdan ng mga bagong kasal sa pagharap sa mga bisita. Congratulations, Kel Astrid. Nakangiting tapik ni Rodrigo de Lucerne sa balikat ng room. Ang kaibigang matalik ni Arnel ang sponsor nila sa kasal. Akalain mo kayo rin palang magkakatuluyan. Dapat naman, wika ng isang bisitang babae. Abay magkakababata na ang mga iyan. Kilala na nila ang isa't isa. Hindi nag-aanong mag-a-adjust. Tumikim ito and commented less tactfully. Mabuti lang at hindi ka natuloy kay Marina, Kel. Mas bagay kayo ni Astrid. Ipinagpasalamat ni Astrid na may isa pang bumati at nawala sa sinabi ng babae ang pansin. Sinundan na yun ng iba pang guest. Ngiti at marahang tawa lang ang sinasagot ni Kel. Si Astrid na may mahinang thank you at tipid ng ngiti ang sinasagot. Hindi sinasadya'y napaangat ang tingin niya sa lahat. Sandali siyang napapikit dahil nasilaw siya sa marriage ng sanhi ng init ng araw. Then she saw her sa tagiliran ng isang malaking bangka. Nakaupo sa katig sa kabila ng malayong distansya. Alam niyang nakatitig ito sa kanya. She thought she saw the hatred in Marina's face. Subalit napakalayo nito upang makita niya iyon. Siguro'y gumagana ang imahinasyon niya. Pero hindi niya alam kung saan galing ang kilabot na gumapang sa katawan niya sa sandaling iyon. Agad niyang inalis ang mga mata roon at ngitian ng sunod na bumati. Nang matapos ang handaan at makalis ang mga bisita ay lumakad na ang mga bagong kasal para sa kanilang honeymoon. Kung tutuusin ay ayaw na ni Kel na umalis pa sila, ngunit mapilit ang mama nito. Sa Hidden Valley sila patungo. Nilapitan niya Astrid ang ama at tahimik lang na nakatayo. Niyakap niya ito. Dad, I'm sorry. Sinikap niyang pigilin ang paghiyak. Hinaplos ni Benedict ang likod ng anak. Nakikita kong hindi totoo ang iting nasa mga labi ni Kel Astrid. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa likod ng kasalang ito. Subalit natitiyak kong isang pagkakamali ang lahat. Don't say daddy, please. Pahikbing sabi niya. More than ever, I need your blessings right now. Give it to me, daddy. Hinadkan siya sa ulo ng ama. You have it, sweetheart. I just wish you made the right decision. Napakabata mo pa. Not even 20 yet. I do love him, daddy. And that's all that matters. And thank you. Kumawala siya sa ama bago pa siya mapahagulhol ng iyak. Walang kibong sumakay siya sa passenger seat ng kotse na binuksan ni Kel. Ilang sandali pa'y palabas na sila ng San Ignacio. The show is over. Ani Kel makalipas ang ilang sandali. Hindi siya kumikibo. Ano ba ang maaaring sabihin niya?